Hello guys, welcome sa OFW in UK. Gusto mo bang malaman yung 10 pagkakaiba ng UK sa Pilipinas? Para magkaroon ka ng idea at para maging prepared ka na rin kung nagbabalak kang pumunta dito sa UK. Panoorin mo ang video na to. So sa video na to, bibigyan ko kayo ng 10 pagkakaiba ng UK sa Pilipinas para magkaroon ka ng idea at para maging prepared ka na rin kung nagbabalak kang pumunta dito sa UK. So ang mga bibigay kong examples ay yung mga napansin ko na pagkakaiba ng Pilipinas sa UK. Sasabihin ko sila in random order. Ang mga examples na ito ay maaaring maging simple para sa'yo, pero importanteng malaman mo ito para hindi ka ma-culture shock at makapag-prepare ka bago ka pumunta dito sa UK. Umpisahan natin sa number 1, yung gamit sa paglilinis ng puwet. Yes, tama yung narinig nyo. Sa Pilipinas, kung uso sa atin yung paggamit ng tabo, paggamit ng tubig sa paglilinis pagkatapos natin mag-CR, dito sa UK, ang uso ay ang paggamit ng tissue. Tama, tissue. Pagdating namin dito, walang mga bidet. So, kung nagbabalak ka na pumunta dito sa UK, pag-isipan mo yan, pwede kang magbaon ng tabo or yung mga may nabibili yatang foldable na tabo or pichel or whatever na gusto mong gamitin. Panghugas ng iyong wet poo. Number 2, gamit sa bahay naman. Sa Pilipinas, uso sa atin yung aircon. Dito sa UK, ang uso is heater. Aircon sa atin kasi nga mainit at dito sa UK is napakalamig. So, hindi nila kailangan ng air conditioner. Ang kailangan nila sa mga bahay ay mga heater. Ayan ang isa sa pagkakaiba ng Pilipinas sa UK. Sa Pilipinas ay aircon, sa UK ay heater. Number 3, kung sa Pilipinas, ang ginagamit nating pantawag sa ating mga katrabaho ay ma'am at sir o minsan sa restaurant, ang gamit natin ay ma'am at sir. Sa UK naman, ang ginagamit nila ay first name basis. Kung may katrabaho ka, matanda man yan sa'yo or mataas man ang posisyon niya sa'yo, ang tawag mo sa kanya ay ang kanyang unang pangalan. So yan ang isa sa pagkakaiba na napansin ko sa Pilipinas at dito sa UK, yung paggamit nila ng first name basis. Nasabihan nga ako noon kasi nasanay ako sa Pilipinas na tumatawag ng ma'am at sir. Pagdating ko dito, sinabihan ako na ginagamit daw nila yon sa mga ano lang, sa mga knights, yung mga kawal ng hari at reyna. Number 4, pumunta naman tayo sa pagdadrive ng kotse. Sa Pilipinas, ang uso sa atin ay yung right-hand drive, meaning to say, ang nagmamaneho ay nasa left side ng kotse. Dito sa UK, ang uso ay ang left-hand drive which is yung nagmamaneho ay nasa right side ng kotse. So ayan, kung nagbabalak kang pumunta dito, kailangan alam mo yan. Kasi kung nasanay ka sa right-hand drive, maaaring mahirapan ka dito sa UK kasi left-hand drive sila. Number 5, tubig na iniinom. Kung sa atin sa Pilipinas, uso yung bumibili ka ng mineral water, dito sa UK, ang iniinom nila ay yung tap water. Dito sa UK, pwedeng inumin yung tubig sa tap water. Isa yan sa pagkakaiba ng Pilipinas sa UK na napansin ko. So yan, number 6. Kung sa atin sa Pilipinas, uso ang kape, dito sa UK, uso ay tsaa. Sa aking experience, napansin ko na mas mahilig sila sa pag-inom ng tsaa. So, meron silang tinatawag na tea time kung saan umiinom sila ng tsaa plus yung mga sweets nila. Ito, bonus in addition to that, ang tawag nila sa lunch dito is dinner. So, minsan, kasi nasa hospital ako, sinabi ko na lunch, nagtataka yung pasyente. Dinner pala ang alam nila sa lunch. Tapos yung dinner naman, tawag is tea time. Yung lunch, ang tawag nila is dinner. Dinner naman ay tawag nila is tea time. Number 7. Kung sa Pilipinas, ang gas ay dinideliver sa tangke para makapagluto, dito naman sa UK ay konektado sila sa bawat bahay. So, bawat bahay ay konektado sa gas provider o supplier. Tapos, meron silang mga meter na chine-check every month para doon nila mabibase yung consumption mo. At yun yung babayaran mo monthly. In addition to that, bonus, wala silang electric lines dito na nakikita sa labas na parang sampayan. Yung mga electric lines nila is nasa ilalim. Number 8, balik tayo sa transportation. Kung sa Pilipinas ay uso ang jeep, ang taxi, dito naman uso ang bus at train. Alam ko sa Pilipinas meron ding train at bus, pero dito mostly ang ginagamit nila
as a mode of transportation ay yung mga buses, trains at taxis. Marami ditong mga bus stops. Meron silang digital monitor ng timetable or schedule ng mga buses at doon mo sila tinitignan. Kung sa Pilipinas ay jeep, taxi, tricycle, dito naman ay mga buses at trains. At may mga taxi din. Number 9, kung sa Pilipinas, uso yung mga sari-sari store. Dito naman sa UK, uso yung parang mga 7-Eleven. So marami silang mga bilihan dito ng mga stores. Grocery stores, kagaya ng 7-Eleven. Pero iba-iba sila ng company. Merong mga co-op, Tesco, Premier, Sainsbury. Pagpunta nyo dito, makikilala nyo yung mga company na yan. In addition to that, dito sa UK, especially dito sa lugar namin, is wala masyadong mga building na malalaki. Gaya ng mga malls, mga hotels. Meron man sila ay napakakaunti lamang at maliliit lang. Hindi kagaya ng mga malls natin sa Pilipinas like yung Mall of Asia na pwede kang magpasok ng isa, dalawa o tatlong mall sa loob ng isang mall. Dito ay maliliit lamang ang mga mall. Gayun din yung mga hotel nila. In addition to that, pinipreserve nila yung itsura ng mga structure dito sa UK. Kung sa Pilipinas ay mga modern type na halos yung ating mga bahay na pinapagawa, dito naman sa UK ay pinipreserve nila yung original structure ng mga bahay. Mapapansin nyo, yung ibang mga bahay dito is pare-parehas ang itsura at makaluma pa yung design nila. Yan ang pagkakaiba na napansin ko sa Pilipinas at dito sa UK with regards sa mga bahay at mga structure ng mga buildings nila. Number 10, yung weather. Kung sa Pinas ay meron tayong dalawang weather which is tag-ulan at tag-init. Minsan extreme, meron tayong El Nino at El Niña. Dito naman sa UK ay meron silang apat na weather. Meron silang winter, spring, summer at fall. At madalas dito sa UK ay maulan. Minsan, kahit na nakatirik ang araw, ay umuulan pa rin. At napakalamig dito sa UK. Kahit na summer ay malamig pa rin. Kita nyo naman, naka-jacket pa rin ako kahit nasa loob ako ng bahay kasi nga malamig. And the best way para ma-check mo yung weather is to use your phone. Ma-check mo sa phone mo yung weather sa labas. So bago ka lumabas ay makakapag-prepare ka na tamang isusuot mo paglabas. Alright, so yun yung 10 pagkakaiba na napansin ko sa Pilipinas at sa UK. So, bibigyan ko kayo ng bonus pa. Ang bonus ay yung currency. Dito sa UK, mas mataas ang currency. So at the moment na pumapalo siya ng 68 to 70 pesos ang isang pound. Isa pang bonus ay yung kanilang English. Dito sa UK, ang English nila ay British English. Kaiba siya sa nakasanayan natin sa Pilipinas, which is the American English. Yan yung kanilang language. Nice to know lang, pero hindi siya comparison. Dito sa UK ay napakaraming mga charity shops kung saan may mga pre-love na items na binebenta nila o yung mga donated na items ay binebenta nila ng mas murang halaga. Kung sa Pilipinas meron tayong ukay-ukay, naisip ko nga baka dito nang galing yung term na ukay-ukay eh. Kasi yung mga charity shops dito sa UK ay napakarami. Tsaka kung iisipin mo, UK is UK dahil nga madami sila. Kung UK sa atin sa Pilipinas ay tinawag siyang ukay-ukay. Opinion ko lang yon. For your information lang, yung mga UK dito or yung mga ukay-ukay o yung mga charity shops ay meron silang mga kanya-kanyang foundation na tinutulungan. Like may mga charity shops for cancer, may mga charity shops for heart diseases. Lahat ng mga proceeds from their shops ay napupunta sa different causes. Which is napakaganda, di ba? Ito, meron pang isa pang bonus bukod dun sa 10. Kung sa atin sa Pilipinas, pag kinamusta ka is, hi, how are you? Dito naman sa UK, pag kinukumusta ka nila ay ganito. Hi, you're right? Huwag kang magtataka pag sinabi sa yon. Pag sinabi nila na, hi, you're right? Ibig sabihin lang nun ay hello or hi. So yan mga guys, yung 10 pagkakaiba ng Pilipinas sa UK. Hopefully nakatulong yan sa inyo mga fun facts. Nakatulong yan sa inyong preparation kung nagbabalak kayong pumunta dito sa UK. If you find this video interesting, don't forget to hit the like button, subscribe to our channel, click that notification bell para updated ka sa mga latest uploads namin. Pakishare mo na rin para malaman ng iba. Kung mayroon kang mga questions na gusto mong malaman, i-type mo lang yan dyan sa comment section.
At kung na-experience namin ito ay maaari naming i-share sa inyo. Kita-kita tayo ulit sa ating next vlog dito lang sa OFW in UK. Bye!